merong binigay na salita ng Diyos kay Ezekiel, this chapter, no? At merong sinabi ang Diyos sa dulo na magiging sa atin, reminder and awareness sa atin. At kumbaga ito ay burden, no? Alam nyo, sa isang Kristiyano, guys, kapag ang isang Kristiyano ay nawala na ng burden, doon siya nagkakaroon ng time na maging, alam niyo yung lukewarm. Ayun ko na-encounter mga first-timers yung lukewarm. Lukewarm sabihin ng maligamgam. Okay, yun yung naging issue sa Revelation chapter 3 sa mga churches. Naging lukewarm na sila. Kumbaga, dating on fire, listen boys dating on fire, tapos ngayon, naging maligamgam na. Naging mainit sa ministry, mainit sa gawain, willing sa lahat sumama, pero dumating sa time na naging lukewarm na sila. Or naging maligamgam na ang puso. No? Kaya, let me ask you a question. Kumusta kayo? Kumusta tayo lahat na mga Kristiyano, tinawag ng Diyos? Aming topic ngayon sa Bible study is tayo ay tinawag ng Diyos sa kaligtasan at di tayo niligtas ng Diyos sa walang kabulang bagay lang. Tayo tinawag ng Diyos sa isang purpose, sa isang layunin, kumbaga. Hindi tayo niligtas ng Diyos, dinala sa Diyos sa Calvary. Sabi ko nga sa nung nagsimula yung kudita, sabi ko, hindi nagkamali ang Diyos na nalagay ako sa Calvary. At kayo din, hindi kayo nagkamali ang Diyos na dinala kayo rito. Sa different na panahon, different na oras, different na date. Iba-iba tayo ng panahon na nakapunta rito. Iba-ibang tema ang pinunta natin dito. So, nalala ko pa dati, ang team nun, yung I Must Decrease and yung nasa taas ko dun. Yun, nandun pa ako nun, nakakarating bago pa lang ako na first timer. And nung simula ako sa church, hindi ko alam kung anong para saan ako. Like, wala akong idea anong gagawin sa akin ng Diyos. Pero sinasabi ng preacher, sinasabi ng mga nagsishare, may purpose ang Diyos, ba't ka dinala sa Calvary? Ayun. So, wala akong idea that time. But ang ginawa ko lang, tuloy-tuloy lang. Consistent lang tayo. Tuloy-tuloy lang tayo sa paglilingkod sa Diyos at availability. Yun. Mamaya may problema tayong makikita rito. At yun ang problema din ng Diyos at gusto sabihin sa atin, mga members ng Calvary Baptist Church. No? So, dun tayo sa verse 30 and 31. Ezekiel 22, verse 30 and 31. Okay, sabi dyan, I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Therefore I have poured out my indignation upon them. I have consumed them with the fire of my wrath, their own way. Have I recompense upon their heads, saith the Lord God. Tagalogin natin. Ako ay naghahanap, sumusungpong ng isang lalaki, isang tao. Gawin natin generic yan. Babae o lalaki. Naghahanap ng Diyos ng isang tao sa kanila. Pag-usapan natin yung among them. Sino ba yung mga yan? Na, ano yung should take up the hedge? Brother Alan. Ano yung should take up the hedge? Siya yung pupuno sa, kumbaga, pila. May kulang sa gitna. Kumbaga yan, mga hedge yan. Yan, tingnan yung upuan natin. Yung mga bakanting yan, that is the hedge. Okay? Yung mga uwang, mga espasyo. Sino din yung pupuno? Should take up the hedge. And stand in the gap. Tatayo sa pagitan. Kasi naalala ko one time, no, guys, di ko naman in-encourage ang mga Muslim. Nakakita ko one time ng kanilang pag-pray sa mosque nila. Alam nyo ang nangyari? Kasi, kumbaga 29 lang sila, ay 28, no? Yung isang bata ron, diba nag-pray sila, nakatayo sila, nag-pray, ganyan sila, how kapit busy. Tapos, may isang bata ron, yung lalaki, ang layo nung katabi niya. Ang layo nung katabi niya eh. So, ang rules ng pag-pray ng mga Muslim, huwag ka mag-iiwan ng space. Kasi kung nag-iwan ka ng space, pupunta dyan si Satan. Ang tawagan na, Shaitan. Shaitan. Shaitan yung tawag nila kay Satan. S-H-A-Y, tas T-A-N, Shaitan. Yun ang tawag nila kay Satan. So,
Ang ginawa ng bata, gumanon ka. Ginanon niya. Ginanon niya yung space. Para hindi niya binibigyan ng puwang si Satan. Guys, Muslim yun, guys. Ganon sila ka-dedikado na huwag bigyan ng puwang ang Diablo sa kanilang pag-worship, pag-pray. Sa sino mang. Muslim pa yun, guys. Di patunay na pananampalataya yun. Okay, so, yan. Pero anong nangyari? Nakita ba ang Diyos? Naghanap ang Diyos ng lalaki? Nakita ba siya? Ano sabi dyan? But I found that. Walang nakita ang Diyos. Kaya ano nangyari? Verse 31, binuhos ng Diyos ang kanyang indignation, yung kanyang puot. Ibinuhos niya at na-consume ang mga tao ng apoy. Sa kanilang mga gawa, sinuklian ko ang kanilang mga ginawa, sabi ng Panginoon Diyos. Diba? So, ano nangyari ba dito sa chapter 22? Okay? Tingnan nyo. Verse 23. Ito yung nangyari, guys. Verse 23. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, say unto her, or the Israel, guys, Pag yung her dyan, hindi niya kinakausap sa babae. Kinakausap niya dyan yung bayan ng Israel. Okay? Son of man, anak ng tao. God is talking to Ezekiel, Huwag niyo kakalimutan yung context. Kinakausap ng Diyos si Ezekiel. Ezekiel, sabi nga sa bansang Israel, Thou art the land that is not cleansed. Ang dumi niyong bansa. Nor rain upon the nation. Kayo ay candidate sa pag-destroy. Kasi guys, tingnan sa akin. Pinangako ng Diyos na hindi na-destroy ng Panginoon ang mundo gamit ng tubig. Kaya nga may rainbow. Pinangako ng Diyos na hindi nawawasakin ng Diyos ang Diyos ang earth ng tubig. Ngayon, ang parusa ng darating na this coming Armageddon, this coming rapture, this coming tribulation is fire na. Apoy na ang susunod tutupok sa atin. Lalo sa mga may iwan, sa tribulation. Kaya ito yung sinasabi niya dito. The day of indignation. Sa oras ng pagbabayad. Guys, makinig kayo guys. May darating sa punto na susuklian ng Diyos mga ginawa nating paglilingkod. Guys, huwag niyong isipin na mga unbelievers lang ang susulitin ng Diyos. Huwag natin isipin na maging paisi-isi tayo na husgahan naman yung mga yan pagtas ng buhay nila. Guys, tayo rin. Dalawa ang pag-uusga sa langit. Ano yun? Great White Throne of Judgment at Judgment Seat of Christ. Ang Great White Throne of Judgment, dyan hinusgahan ang mga unbelievers. Andun din tayo. Tayo ay witness sa kanila. Okay, kung isipin mo, ito yung Diyos, ang husga. Andyan yung mga unbelievers, andito lahat ng mga witness. Tayong mga Kristiyano. Tatayo yung unbeliever sa harapan, sasabihin ng Diyos, hindi mo tinanggap ang kaligtasan na ino-offer sa'yo. Hindi mo, Panginoon, tinanggap ko. Halika nga, kayo soul winner dyan. Di ba sinaran mo to? Di ba sinaran mo siya? Mapaalala sa unbeliever yung nangyari. Andun ka bilang witness sa kanila na hindi nila tinanggap yung kaligtasan na in-offer mo. Yun sinasabi ko sa mga sinesyaran ko dun sa promenade dati. Tandaan niyo itong araw na to. Ulitin nito sa impyerno kung sakaling tumanggi kayo sa Diyos. Doon sa mga kabataan doon. Kasi nag-share ko sa promenade at may lumapit sa akin na grupo ng kabataan na siklista. Pwede po kaming sharean? Sila na nag-offer ng sharean ko sila. Okay lang po sa inyo. Punta kami sa isang spot. Sinirang ko sila. Yung sinabi ko sa kanila. Tandaan nyo itong araw na to. Hindi nyo ito malilimutan. Okay? Tapos, yung judgment seat of Christ, mga kapatid, yun po ay husga ng mga mananampalataya. Yun ang pagdilitis sa mga anak ng Diyos. Doon tayo husgahan sa ating ginawa, mabuti man o masama. Okay? Doon yun. Kaya ito yung day of indignation, ito yung paglilitis at paghusga ng Diyos sa bawat tao. No, guys? Ito na, anong problema pa nila? Verse 25. There is a conspiracy of her prophet in the midst thereof, like a roaring lion, ravening the prey. Merong conspiracy. Ano yun? Pagsasama-sama, guys. Conspiracy yan. Nag-aralan yan sa criminology. Conspiracy. Merong accomplice, merong principal, merong accessory. Okay? Yung principal, siya yung pasimuno. Yung mastermind. Yan ang principal. Yung accomplice, siya yung tumulong dun sa mastermind. Ang accessory, ito yung ginamit ng
principal at ng accomplice para ma-execute ang krimen. Kumbaga, kung tayong tatlo, Jayon, JM, ako yung mastermind, ikaw yung kontsaba ko. Tapos, ginamit natin si JM para gawin kumuha ng sasakyan, kumuha ng ano. Para ma-ano natin yung ano. That is, ang tawag sa ating tatlo, conspiracy. Okay, ano nang ginawa ng conspire ng mga prophets? Guys, like a roaring lion, ravening the prey. So, tingnan nyo. Ano sunod? They have devoured the souls. They have devoured souls. Guys, yan ang ginawa nilang conspiracy, guys. They conspire na parang isang ravening wolf. Para ano? Para i-devour ang kaluluwa. Diba? Ano yun? Gumawa sila ng plano para manira or sirain ang mga kaluluwa. Kumbaga sa word natin ngayon, manisod. Kumbaga sa word natin ngayon, yung mga bagong believers, pinapaalis natin. Kumbaga sa atin ngayon, diba, hindi lang church natin, marami pang church ngayon sa paligid, guys. Akala nyo yung ibang church okay, sila pa mas lalong careless sa mga souls. Gumagawa sila ng conspiracy, nagpaplano sila parang isang kaluluwa ay mapapaalis or masira or umalis sa Panginoon. Yan ang nangyayari. Diba? They have taken the treasures and precious things. They have made her many widows in the midst thereof. Diba? Basically, ginagawa ng people of Israel this time. Okay? Yung mga precious things, guys, kasi ganito yan. Sa temple, merong mga gamit doon. Okay? May yung silver na ginagamit sa mga dugo. Guys, ang ginagawa ng mga Israel, ginawa sa Daniel to, guys, eh. Yung ginawa ni Belteshazzar, na ginamit nila yung silver na cup, pang inuman nila. Yun yung sinasabi dito na, binababoy niyo yung gamit ng Diyos. Gamit sa templo yun, ba't ginagamit ito sa kalokohan ninyo? Yun yung problema, yung nakita ng Diyos. Kaya pinapasabi ni Ezekiel sa mga Israel, sa mga taga-Israel. Sabi nga sa mga yan, yung nagagawa nila sa templo, yung precious things, ginagawa na lang pang kalokohan nila. Guys, sa atin na tayong templo ngayon. Pero ang piano, gamit yan sa paglilingkod sa Diyos. Ang gitara, ginagamit yan sa pag-worship natin sa Diyos. Violin, guys. Even our voices. Huwag natin gamitin yan sa pang-worldliness. Oh. Huwag natin gamitin yan sa pagtugtog ng kung anong tugtog. Guys. Kasi, binababoy natin yung sanctity, yung consecrate. Kaya yung pagtugtog ng gitara, hindi kalugod-lugod sa harapan ng Diyos eh. Kasi merong bahid dungis eh. Ng worldliness. Even our voices. Even our life. Tayo ay templo ng Diyos. Our bodies, ang katawan natin, piyalan, ay templo ng banal na Diyos. So therefore, huwag mong dudumihan yan. 1 Corinthians chapter 6. Huwag mong dudumihan ang templo ng Diyos na binigay sa iyo. Hindi na nga binigay sa inyo, binili pa sa iyo yan eh. Kumbaga, ito, binili ko sa iyo ito, sa'yo na. Binigay sa iyo ng Diyos, hindi na sa'yo binigay, binili pa niya ng dugo niya. Huwag natin dudumihan. Huwag natin ikakarap. Kumbaga, ang tawag dyan, nade-defile. Yan ang word na defile. Nadumihan. Okay? Ano pang sunod nangyari? Ano pang problema nila? Verse 26. Ezekiel 22:26. Her priests have violated my law. Grabe, yung mga saserdote pa mismo ang nag-violate ng mga law. And have profaned mine holy things. Ito yon. Yung have profaned mine holy things. Mga bago, yung profane dyan, yan yung nadumihan. Pinrofane. Okay? Kinurap ang mga banal na bagay. They have put no difference between the holy and profane. Hindi nila binigyan ng pagkakaiba ang banal sa hindi banal. Ano pa? Neither have they showed difference between the unclean and the clean. Wala silang pagkakaiba, parehas lang sa kanila. Ang madumi, malinis, parehas lang.
Wala sa kanila. Walang difference sa kanila. And have hid their eyes from my Sabbath, and I am profane among them. Guys, masakit na yun. Guys, kung hindi yung nararamdaman, kumbaga, isipin yung Diyos nagsasalita niya sa Israel. Guys, by the way, tayo ay piniling nasyon ng Diyos din eh. Sa liwanag ng 1 Peter. Tayo ay chosen nation. Then, kasi nga tayo ay grafted na. Mula nang tinanggap mo si Kristo sa iyong puso bilang tagapagligtas, kaya ikaw ay ginraft na sa bayan ng Diyos. And you are also a holy nation. Anong sabi dyan? Walang kayo, mga Israel, mga Hudyo, no? People of God, wala kayong pagkakaiba sa madumi at sa malinis. Para-parehas lang sa inyo. Parehas lang sa inyo ang unclean at clean. Diba? Yan ang nangyayari ngayon sa mga kakristyanuhan. Pagdating sa school, okay na sa kanila lahat yan. Guys, wala lang, lagi natin ang pagkakaiba. And, di ba nagpapasalamat sa Diyos, meron tayong pastor na gano'n, na mini-maintain ang banner. Tinatayo ang standard. Meron pa rin standard ang Calvary Baptist Church. Kasuotan, behavior, may gano'n tayong pastor. Ang daming sasabi sa Batangas, buti ganyan kayong pastor. Pastor Lawrence, sinasabi sa akin, grabe si tatay. Ako, nanonood lang sa kay tatay. Pero grabe si tatay. Buti kayo, kasama niyo yung palagi. Ako, nanonood lang. Nandito lang ako, siya lang siya makikita. Eh siya, kasama niya, face to face na nakakaharap. Diba? Hindi ka ba magiging proud na sa midst ng ganong klaseng kamunduhan, may tatayo sa ating pastor. Na ganon ang leader natin. Tinatayo ang standard. Diba? Bakit? Kasi ito na nangyayari sa mga churches. Wala nang pagkakaiba sa clean at sa unclean. Wala nang pagkakaiba sa marumi at sa malinis. Ano nangyari? I am profane among them. Mga estudyante, sinasabi ko sa kanila to. Kating bawat isa. Pag tayo ay sinubukan natin ang worldliness, pinasok natin yan, nakihalubilo tayo sa mga worldly na bagay, guys. Nakita ng kapitbahay, nakita sa paligid natin, ng environment natin, pamilya natin, sino-sino tayo. Alam ba, Kristiyano ka? Akala ko, church ka. Kaya sabi ko sa mga young people, sa oras na nagpapigil ka sa magulang mo, habang buhay ka nilang pipigilan. One time na napigilan ka nila mag-church, paulit-ulit lang gagawin yun. Di ko last Sunday na nag-absent ka naman, pwede naman pala umabsent eh. Diba? Pwede pala uminto ng pwede pala mag-half day. Ano sa mga bata? Invite yung mga bata sa Boroldos. Huwag niyong papaalam na may half day. Gusto kong malaman nila, 1 year na silang ga-attend, ay may half day pala. Masana yung mga bata sa church. Kasi ano bang goal mo sa kanila? Anong goal mo sa kanila? Masanay sa church. Di mo masasanay yan ng puro half day lang. Alam mo, punta niyo yung mga bata, kakapon nag-follow up sila. Paalam niyo yung mga bata ulit for Saturday and Sunday. Punta niyo yung mga magulang, kausapin niyo yung mga kapatid na mga young people din para makasama natin sila. Full day ka mo ulit. Alas 6 ulit ang uwi. Pag ayaw ng bata, doon ka na lang muna sa Saturday. Masanay sila. Kaya tumingin tayo sa quality ng dinadala natin sa Panginoon. Wag sa quantity, guys. Bakit? I am profane among them. Pag nasira ang ating patotoo sa paligid natin, sa work natin, nasira ang ating patotoo sa school, Irish. One time, talaga. Pag nasira yan, hindi ikaw yung pagkatawanan. Yung Bible na dala mo. Yung faith na meron ka. But because you represent God, you represent your church, you represent your pastor. Pag tayo ay nagpalokong-loko sa paligid natin, lalo sa naik, diba?
Ang mga tao sa Nike nakatingin talaga. Inaabangan ang pagbagsak ng mga Kristiyano doon. Oo. Nakatayo ko sa unahan. Hindi niyo kasi nakita ng makikinig sa akin eh. Sa paligid ko. Nag-murmurings na sila sa paligid. Sabi sa akin, Brother Eli, Brad, dami yung mga tao doon. Nag-usapan ka. Ang talaga yun. Kasi nung hinatid ni Eli yung mga bata, narinig niya. Sabi sa akin, ang talaga yan doon. Nag-aabang lang yan, abang-abang lang yan. Tapos, pag bumagsak tayo, pagkatawa ng ating gawain. Hindi naman tayo kundi yung Kristo nating pinapangaral. I am profane among them. Okay? 27. Her princes in the midst thereof are like wolves, ravening the prey, to shed blood and destroy souls. Inulit na naman niya. To get dishonest gain. Guys, pag may verse sa Bible, ito sa hermeneutics nyo guys, para matutunan niyo. Pag merong words sa Bible na pinaulit-ulit ng Diyos, importante yun. Gusto niyang bigyan mo ng pansin yun. Ano yung ilang ulit na inulit dito? Para silang mga lobo na gustong kumain ng mga prey. To destroy souls. Verse 28. Her prophets have daubed them with untempered murder, seeing vanity and divining lies among them, saying, Thus said the Lord God, when the Lord hath not spoken. Ito yung malupit. Yung mga propeta, guys. Sinasabi nila sa mga tao, ito sinabi ng Diyos. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko naman sinabi yun. Kaya, lalo yung mga nagsishare, maging tayong conscious sa dealing ng Diyos sa atin. Huwag ka tayo magpapaniwala sa mga nagsasabi, sinabi ng Diyos to. Wala tayong monopoly of God's Word. Walang sino mang tao ang merong, pag sinabi niya, ito, sinabi ng Diyos, yun agad yun. Guys, walang ganun. Sinabihan ka ng isang sino mang tao, ito sinabi ng Diyos. Okay. Ikaw, bilang Kristiyano, saliksikin mo ang salita ng Diyos. Saliksikin mo ang Word of God. Meron kang priesthood of the believers. We are Baptist, guys. Meron tayong individual soul liberty. So, seek for yourself the Word of God. Okay? Meron tayong mga counselors. Also, salisikin mo ang full authority ng Bible. Number 1, letter B, biblical authority. Alamin mo yan, bro. Alam mo tayong mga tayo sa harapan, Baptist. Biblical authority. Okay, kasi marami ngayong prophets, divining lies. Ano yung divining lies? Nagluluto ng kasinungalingan. Sasabihin nila, ito sinabi ng Diyos. At yun yung mangyayari sa Antikristo. Paglayo niya, sabihin niya sa mga tao, pumayapa kayo, kaya natin ito. Kalokohan yun. Kawasakan yun. Okay? Verse 29, ito na. The people of the land have used, Ezekiel 22:29. Ezekiel 20:29. The people of the land have used oppression and exercised robbery and have vexed the poor and needy. Yea, they have oppressed the stranger wrongfully. Even this time, meron ng oppression sa mga poor and needy. And I really thank God for 5H ministry. Diba? Salamat tayo, may ganun tayong klaseng ministry. Because many Christians today, gusto ko gawing Kristiyano eh. Ayokong maging church. Church yung natin. Hindi, kasi bawat isa sa atin, ginagawa to. Bawat isa sa ating mga believers, we oppress the strangers wrongfully. Ano yung oppression, guys? Oppression. Dalawang bagay. Pananakit, physical or mental. That is oppression. Pinag-aral namin sa Bausi, violence against women and their children. Guys, pwedeng makulong. Mga boys, pwedeng makulong ang pag binumura mo ang babae. Hindi mo man sinaktan. Akala natin Bausi pag nanakit ang lalaki. Hindi. Psychological.
Ganun katindi ang bawsi. Napaka-powerful ng bawsi. Oo. Bakit? Kunyari, may asawa ka, Brad. Sabi ng asawa mo, gusto ko mag-work. Hindi, dito ka lang sa bahay. Pwede ka niyang demanda. Kasi sa bawsi, under bawsi, pag pinigilan mo ang isang babae na magtrabaho, pwede ka niyang kasuhan. Kunyari, di mo siya binibigyan ng kanyang pera. Yari ka sa bawsi. Pag alam ng babae, yun lang yun. Pag alam ng babae ang bawsi, ganun siya ka-powerful, guys. Lalo pag sinakta mo yung anak niya. Kaya nga, violence against women and their children. RA 9262. Ganun siya ka-powerful. So anyway, oppression. We oppress the strangers wrongfully. Guys, ewan ko na lang kung anong klaseng puso meron ka. Kung naaating mong gumawa ng pananakit sa physical man or mental sa sinumang taong poor and needy na. Sa lahat ng tao dito sa mundo, mas malapit ang kamay ng Diyos at ang puso ng Diyos sa mga poor and needy. Oh, doon pinakamalapit sa lahat. Nakita namin sa Book of Psalms yan. Okay? So, yan yung problema, guys, ng Israel. Okay? Sa verse 30 and 31, naghanap ang Diyos ng tao. Ito verse 30. And I sought for a man, ito, baunin mo to, bago ako pumasok. And I sought for a man among them that should make up the hedge. And stand in the gap. Ito yung sabi ko sa kanila, mga bagong dating, yung mga space na yan, that is the hedge. Mga bakante. Mga uwang. Naghanap ang Diyos na tatayo sa mga uwang. Tatayo sa mga gap. Yung pupuno sa mga bakante should take up the hedge and stand in the gap. Okay? Before me for the land, that I should not destroy it, but I found none. Napaka-interesting nung word na sinabi ng Diyos, that I should not destroy them. Okay? Destroy it. Gusto ng Diyos padalhan ng salvation ang Israel. Kung makakita siya ng isang righteous people, isang tao magre-represent sa kanya, sa Diyos. Kwento, si Abraham. Nung binisita siya ng anghel, sabi niya, Abraham, tama yung bayan na yun, Sodom at Gomorrah, wawasakin ko yun. Di ba? Ang kwento na yun, nung binisita siya ng stranger na angel, si Jesus yun, di ba? Abraham, wawasakin ko yung Sodom at Gomorrah. Taka lang po, andun si Lot. Naisip niya, si Lot Ano sabi niya? Angel, pag nakita ka ng 50 righteous people sa Sodom at Gomorrah, wawasakin mo pa rin. Sabi ng angel, hindi ko wawasakin ng Sodom at Gomorrah pag mayroong 15 righteous people doon. Ilan lang sila doon Angel, kung 40, hindi ko wawasakin ng Sodom at Gomorrah pag may 14 righteous people doon. Teka lang 20. Hindi ko wawasakin ng 20. Pag mayroong 20 doon, hindi ko wawasakin ng Sodom at Gomorrah. Last na po. Kung mayroong 10, hindi ko wawasakin ng Sodom at Gomorrah kung may 10 doon na righteous people. Mga Kristiyano, sabihin na natin, naniniwala sa tunay na Diyos. Wala. Ano nangyari sa Gomorrah? Pinaulan na ng apoy at asupre. Tunaw, bunaw. Pero nakalaya si Lot. Kasi ilan lang sila? 8. Ha? Ganun yun. Di sana mawasakin ng Diyos ang Israel kung meron siya nakitang tatayo before God and stand in the gap and take up the hedge. Pero wala. Kaya nangyari, binuhos ng Diyos ang galit niya sa Israel. The question is, bakit walang nakita ang Diyos? Yung tanong Kaya Alan, ba't kaya Terry? Bakit walang nasumpungan ng Diyos na tatayo sa gap at i-fill up ang hedge?
I sought for a man, but I found none. Bakit kaya? The reason is, dahil ang mga tao is napaka-busy to seek God and come to God. Sobrang busy kasi natin, mga young people. Sobrang daming bagay. Nalilimutan natin ang ating purpose, bakit tayo niligtas ng Diyos. Ang intro kanina, sabi ko kanila, niligtas ka ng Diyos, may purpose ng Diyos, ba't ka niligtas? Hindi ka niya ililigtas kung wala ka sa isay. Hindi ka niligtas ng Diyos para upulan dyan sa upuan at papainit ng upuan. Merong purpose ng Diyos, ba't ka niligtas? Kung di mo gagampanan yun, wala tayong masusumpungan ng Diyos. Naghahanap ng Diyos ang lalaking tatayo sa unahan. Pero wala. Bakit? Lahat ng mga lalaki busy. Ano na natupag? Kung ano-ano. Young people. Ano na natupag ng young people? Cellphone. Kaya hindi ka magamit sa ministry. Bakit? Asya ka na busy sa maraming bagay. Maraming lugar. Totoo. The harvest is truly plenty. Masagana na nga anihin natin. No? Hinog na. Pero anong sabi ng Diyos? Anong burden niya? But the laborers are few. Kulang eh. Wala namang ang daming pwedeng maligtas pero wala namang available para umani. Kaya wala. Busy sa laro. Sabi mo sa mga young people, nag-aaral kayo, hindi kayo nag-aaral lang. Mga misyonero kayo sa classroom ninyo. Sinallenge ko yung mga young people, sabi ko sa mga karatista. Sabi ko sa kanila, sino man sa inyo masyasyaran lahat? Ang classmate at kanyang advisor. Papromote ko sa highest belt. Kasi yun dapat ang ginagawa ng isang karatista. Sisyaran lang kahit di na ma-invite dito sisyaran mo lang. Pag nagawa mo yun, I will promote you to purple belt. 6th Q. Pero sabi ko sa nila, after this school year, di nyo magagawa yan. Bakit? Hindi enough yung burden na meron kayo. Sabi ko sa nila, pinapabigat ko damdamin ninyo. Kasi bakit? Sabi ko sa kanila kanina, kapag ang isang Kristiyano, nawala na ang burden yan, maging easy ng buhay niya. Guys, kung may burden ka, hindi ka makapagharutan. Hindi mo kaya makapagtawanan. Hindi mo kaya i-spend ng isang oras ng buhay mo sa walang kakwentang bagay. Sa kabalbalan, hindi mo ma-spend ng buhay mo sa ganun. Kung meron kang burden, kung iniisip mo yung pamilya mo, diba? Pwede ka bang makipagtawanan sa isang tao, alam mo mamatay na? Ayaw mo sabihin yung ikaw sa ano? Mautong mo ba ang isang tao na alam mong pa-impyerno? Sabi sa kanila, ngayon, kamusta school ninyo? Kamusta yung pag-aaral? Pagtawanan ka sa classmate mo, pero di mo siya nasiran. Nakasama mo sa milagtihan, nakasama mo sa galaan, nakasama mo pa uwi. Pero nabanggit mo ba ang bawat sa Panginoon? Bakit? Di mo nagagawa. Because hindi enough yung burden na meron ka. Kaya itong ginagawa ko sa inyo. Binibigyan ko kayo ng burden. Ang problema. Ito yung problema. Ang dami nating pwedeng ma-open ng mga lugar because ang dami, hinog naman lahat Wala lang reapers. Wala lang gagapas ng mga ani. Wala lang kukuha ng mga bunga. Because we are too busy on many things. We are too full of worldly things. That the burden of the Lord, hindi niya ma-share sa'yo. Guys, malalaman mo na malapit ka sa Diyos pag pwede ka niyang share ng burden ng Diyos. Can He share His burden with you? Pwede niya ba kausapin, come to me. Okay? And I will give you rest. Take my yoke upon you. Yun. Pag sinabi niya, take my yoke upon you, tara, magbuhat tayong dalawa. Kasi ang yoke, dalawa yan. Yoke. Sa akin, balikat ng isa. Dalawang baka yan Di ba tayo? Dalawang baka yung yoke Pwede ba sabihin ng Diyos sa atin?
Tulungan mo ako magbuhat. Hindi. Bakit? Asan ka ba? Asan ka? I sought for a man, pero wala eh. Kaya sabi ni David sa 91, siya na nagdudwell sa Most High. Siya labay under the shadow of the Almighty. Kasi walang nagdudwell doon. Bihira ang tao makakat sa secret place of the Most High. Wala. Pwede bang i-share ng Diyos ang burden niya sa'yo? Hindi. Masyado kang aliw na aliw sa sanlibutan. Kaya hindi niya ma-share yung burden niya. Huwag mo sabihin sa'yo, Brother Alan, anak, kita mo yung mga tao dun sa sa Lusby. Kailangan nila ng salita ng Diyos. Punta ka. Doon ka church family na lang eh. Isipin mo lang yung pamilya mo, mababurden ka na eh. Guys, kung hindi ka nababurden sa pamilya nyo, ewan ko na lang anong klaseng puso meron ka. Hindi ko alam anong klaseng compassion meron ka. Hindi ko alam kung anong klaseng love of Christ na meron ka na binigay dyan. Kasi hindi mo makaya maburden. And I thank God, nasyaran ko yung tatay ko nung nandun siya. Hindi ko talaga pinalampas yung pagkakataon. Kahit di siya nag-forward, sabi ko pa, tara, share ko sa iyo yung salita ng Diyos. Nasyara na sila lahat. Mama ko nasyara na. Ewan ko, kayo po ata na-share ti mama? Ay, si Ate Carcer. Si ate nasyara na din nila, Lazer. Tatay ko, naka-share. And they waiting for my testimony nila. Mapatuloy sa Panginoon. Guys, yun pala, kung di tayo mababurden sa ganong bagay. Ewan ko na lang, guys. Kung ganon, mababurden ka, you will take time, read the Bible. You will spend your time reading the Bible. You will pray more than ever before. Hindi na kagaya ng dati kung meron kang burden. Kasi ang burden yun yung magpapaapoy sa'yo. Yun yung nagpapasilab sa'yo. Kaya ang apoy mo ngayon, marina, kasi wala ka ng burden. Ito, sinasabi ko sa'yo ang burden ng Panginoon. Burden, hindi ko to burden Hindi to burden ng pastor natin. Bro. Ang burden na sinishare ko sa inyo, Ezekiel 22, is the burden of the Lord. Kabigatan ng Diyos yan. Naghahanap siya ng tao pero wala eh. Kasi ang tao andun, nakikipag-aliwan sa mundo. Wala. And, tanong ko sa inyo, will you be the one who will answer His call? Will you stand when those around you fall? Tatayo ka ba? Kapag nasa paligid mo, bumabagsak na. Makakayo ka pa rin ba? Nagtatawag ang Diyos ng mga tao, lalaki at babae ng Diyos, para sa gawain niya. Pero ba't di ka niya matawag? Kasi masyado kang busy. Masyado kang aliw sa sanlibutan. Marami mong inaatupag. Kaya hindi ka makausap ng Diyos. Hindi niya ma-share ang burden niya sa'yo. Sobrang layo mo sa Kanya. Guys, ganito lang. Tamo, pag guys, inabsorb nyo to guys, yung burden ng Panginoon, mamaya sa prayer time, sa partner nyo, mag-iiba ang panalangin ninyo. Hindi na kagaya ng dati na matapos lang to prayer time para makaalis mo. Mag-iiba tingin mo sa classmate mo. Manakita mo ang burden ng Diyos ngayon. Lalaki kayo. Ha? Laki tayo. Boys. Mag-iiba tingin mo, Tatay Steve. Kaya alas, sa mga workmates mo. Sa katrabaho mo. Mag-iiba tingin mo. Mga bata natin turuan, mag-iiba tingin mo sa kanila. Kasi ganun kabigat yung puso na meron. Pero di mo pinapakita yun, syempre. Sa iyong closet lang yun eh. Maharap ka sa kanila, yes, kamusta ka? Pero yung mata mo sa kanila, hold fast, beholding, ang batang yun, kailangan ng Diyos. Pamilya niyan, kailangan ng Diyos. That is the burden. Pag nawala ang burden, mga Kristiyano,
hihina ang apoy natin. Makikita yung lukewarm. Kaya isisi na lang Kristiyano natin. Yan ang burden ng Panginoon. Inahain ko sa inyo. Okay? Let's pray. Partner tayo. Mag-pray niyo po ang gawain mamaya sa naik. At we are praying for new families na makasama at mga young people. Because ang mga sasama